Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So shoutout muna tayo, no. May may nag-forward sa akin ng video. Ito ay video ni Kuya Red, no. Talagang pinapatunayan niya na yung app niya sa cellphone ay totoo, 'di ba? Ang title nito, ano ba itong title nito? Testing EMF electromagnetic field meter. So ito, ano ang gustong patunayan ni Kuya Red dito? Hello mga idol, Kuya Red here, no? So, tinitesting natin yung ano natin. Itong Ghost Tube, yung green, yan po ay EMF or electromagnetic field. So, marami kasi nag-question kung totoo ba talaga. And this one is the EMF talaga. Na, kumbaga, bibili mo to sa Shopee. Okay, so kung itatapat mo dito sa electric pan, tingnan nyo yung electric pan. Yan kasi merong motor kaya merong electromagnetic field yan. Yan, so merong ano dito, kahit saan naman merong spirit. So, May spirit. ididikit natin siya. Ayan pag ilalayo natin, Ano ang gagawin ko? yan. So, merong nakikipag-communicate Na may nakikipag-communicate daw. sa atin ngayon. Okay, so if we're going to test this one, pareho English yun lang. Yan. Ano ang pesa? Yan, atras natin. Babalik natin. Yan. So, same yan sila. Okay. Yan. Namimiss ni Kuya Red kasi yung point nito. Hindi naman kinukontra na yung ghost tube na yan ay nakaka-detect. Actually, hindi yung ghost tube yung cellphone mismo. Nakaka-detect talaga ng electromagnetic field yan dahil yan ay receiver mismo ng electromagnetic field. However, hindi niya lang talaga ma-detect kung anong value ng EMF yung nasasagap niyan. Dapat nga yung speedometer mo yung gamitin mo 'Di ba? Yun kasi bogus yung reading na ginagawa noon. Yung value bogus. Micro Tesla kasi ay unit nun Komplikado Tapos ito yung sinasabi ni Kuya Red na may nakikipag-communicate daw. Tinututok mo sa electric pan Kaya 'di ba in theory ha, kaya nga nagbubuga ng word ang ghost tube dahil minamanipula ng multo yung electromagnetic field in theory. Kaya siya nagbibigay ng word. Tinututok mo sa electric fan, so ibig sabihin artificial yung source ng EMF mo, tapos may lalabas na word, sasabihin mo may nakikipag-communicate. Ano yun? Di ba? Hindi ko alam kay Kuya Red kung anong gustong palabasin niya dito sa Kaya atras natin. Yes, 'di ba? May nakukuha nga naman. Totoo. 'Di ba? Pero multo ba 'yon? Na yun ba 'yon nagpapalabas ng word diyan sa ghost tube mo? Hindi pa rin. 'Di ba? May sensor naman para sa EMF talaga yung cellphone na 'yan. 'Di ba? Pero ang tanong, sa multo ba 'yon? Hindi Kasi alam mo, may time kasi na nagwawala yung ghost tube mo. May time na hindi naman nagwawala yung ordinary na EMF meter. 'Di ba? Nagawa na namin ng testing ni Sir Lance yan before. Kasi minsan kasi baka mamaya yan na-detect ng cellphone mo ay RF lang. EMF din naman yon. Kaya lang, radio frequency yon na yun yung signal ng cellphone. 'Di ba? Kaya nga kung ito kung ang siguro pwede yung app na yan. Kung hindi naman kayo professional ghost hunter, yung ano lang kayo, yung parang for fun lang, gusto nyong pero kung ang sinasabi kasi dito, kung yan ay profession nyo, vlogger kang ganyan, tapos yan ang gagamitin mo, ano ba? 'Di ba? Nagkakaroon ka naman ng budget. Magaganda nga ang camera mo, hindi ka bumibili ng lihiti mo. Kasi ganito lang ang sagot diyan
Sa Ghost Tube kasi, instant kasi yung pwede kang makakuha ng istorya diyan, instant. May ibuga lang na word yan, pwede mo nang panganakin yung word na yon na multo yun na nakakausap mo. Pag gagamit ka kasi ng traditional na EMF meter at yung mga REM pad na aabutin ka ng siyam-siyam doon. Makakuha ng evidence. Pahirapan yun. 'Di ba? Unlike pag ghost tube lang ang gamit mo, pumunta ka lang sa isang lugar, buga ng word yan, pwede mo na sakyan agad. 'Di ba? Pero kung professional kayo, hindi na kayo dapat gagamit ng ganyan, men. 'Di ba? Ngayon, kung trip mo magganyan din, bahala kayo. Basta wag nyo lang palabasin na yan ay totoo. Dahil unang-una, kitang-kita ang nasasagap na EMF ay galing sa electric fan. Tapos sasabihin mo, may nakikipag-communicate sa'yo dyan ngayon. Ano ba? Anyway, ano pa ba yung isang video dito na sinubmit sa akin? Ito ay sinubmit ni Sir... Ano name ni Sir? Sir Reginald Opus. Ito. Ano ba ito? Ano pa? Nag-loading pa. Ito, tingnan nga natin. Ano ba ito? Lagi dito sa part na to talaga. Meron po talaga parang... Ang kakamap lang ni ate eh. Bumap siya. Oh. Yung ganda ng Saan kaya? Baka... Saan? Dulo ko ng mukbang. Ayan. Nakikita niyo yung footprint na yan? Yan ang nararanasan namin sa mall. Hanggang ngayon, hindi pa namin ma-debunk yan. I swear to God. Hanggang ngayon, kahit akong paisipin mo, hindi ko alam. Nangyayari talaga sa mall yan. Ito, SM City Santo Tomas eh. Ito oh. Nangyayari talaga sa mall yan. Yan oh, yung ganyang footprint na yan. Nakita nyo, alinaw-linaw, ano? I-zoom pa natin. Yan, oh. Nakita nyo? Naranasan ko yan sa mall. Nung nagtatrabaho ako. Kahit saan mall, may istoryang ganyan. Madalas na makakaano niyan mga janitor. Hindi ko talaga ma-debunk yan. Kasi alam nyo mga kababayan ko, may time kasi na ako yung nag-closing sa gabi. 'Di ba? Ako yung manager nung store eh. So, ang trabaho namin bilang manager, magki-clearing, may tinatawag kasing clearing eh. Ang first job ng clearing, titingnan yung sahig bago umuwi yung mga janitor. I-make sure na yung sahig ay malinis para sa susunod na opening bukas. So titingnan, talaga malinis. As in malinis talaga siya. Malinis. Malinis yan. Tapos ako pa ang mag-o-opening kinabukasan. Pag mag-opening ako kinabukasan, makikita na namin may ganyan na. Minsan nga ang dami eh. Totoo yan, men. Ay, ewan ko kung magiging skeptic kayo sa akin, pero kaya ko ilaban yan. Every time nga na nagkakaroon ng footprint, ang ginagawa ko dyan, nilalagyan ko yan ng ng packaging tape eh. Tapos kinukuha kong gano'n, nilalagay ko sa bond paper. Makapal na nga ang nakukumpile kong ganyan dati eh. Yung ganyan. Kahit area manager namin, hindi rin alam kung ano yan. Meron pa nga bata eh. Bata na footprint eh, sa mall. 'Di ba?
Sa mga nakapagtrabaho dyan sa mall, kahit sa supermarket, I'm so sure may karanasan kayong ganyan. Ito pa yung nakakagilalas dyan, men, ano. Doon sa spot kung saan tinubuan ng ganyan, may CCTV kami. May CCTV. Wala talagang ano. After mag-close ng store, di ba magsuswitch sa night vision yung CCTV? Wala ka talaga makikitang dadaan doon sa harap nun. Wala talaga. Inano namin yan, minasdan talaga namin yan. Kasi nung una naman, nagkakaganyan talaga. Kaya lang, hindi pa namin binibigyan pansin yan nung araw. 2 beses ko naranasan yan eh. Nung una, sa supermarket kasi, nangyayari yan banda sa may fresh. Sa supermarket pa ako noon eh. Sa may bandang fresh. Now, yung sa bandang, iniisip ko, baka mamaya taga-fresh lang yan na naghubad ng sapatos, di ba? Na ganyan-ganyan. Okay lang. Nung sineryoso ko na yung footprint na yun, nung nalipat na ako sa Ace Hardware. Kasi wala nang reason para magkaroon ng footprint dun sa tiles nun. Di ba? Pina-rewind ko yung CCTV niyan, men. Wala. Kaya lang, hindi nakaka-capture yung formation yan kasi pag nasa malayo kasi, katulad nito, no? Pag nasa malayo yung camera, pag nasa malayo na ganun yung camera, hindi mo naman makikita yan eh. Kailangan ilapit mo yung camera eh. Hindi siya nakikita yung formation ng footprint, hindi nakikita. Kasi nga masyadong low quality yung CCTV eh. Bago siya makita eh. Ito yung kung may isa ako sa gustong masagot regarding sa paranormal, ito. Offeran nyo ako ng kahit anong explanation. Hanggang ngayon, ano, Lagi yan. Lagi talaga. totoo to. Legit yan. Naranasan ko na yan, men. Hanapin ko yung sa akin, ha. Hanapin ko yung sa akin. May file pa ba ako niyan? Dito sa computer ko. Hanapin ko lang nga baka ano. Sa posts. Ito. 2021 pa ito ha. November 1, 2021. 'Di ba ito yung FB ko? Yan oh. 'Di ba ganyan na ganyan din yan? Ito pa ako to. Ganyan. Ang ginagawa ko diyan, tinitapan ko yan. Ayan oh, ito yung paa ko. Tignan mo, bata, di ba? Ang liit. Ang liit ng footprint niya. Kinikilabutan nga ako hanggang ngayon eh. Di ba? Ang liit, ano? Paano may magyayapak na bata sa Ace Hardware? Hindi lang lahat ng mall meron yan, may ibang accounts yan. Yan din oh. Mag-Google ka lang eh. Katulad nito, no? Oh, ibang account eh. Ano, bakit may footprint sa mall? Ito nga sa pader pa, oh. Ha? Sa pader pa yon. O, ito pa. May news pa. Isa lang at walang kapareha.
Pinuntahan namin ang mga mall kung saan sinasabing nakikita ang bakas ng paa. Kumpirmado ang kwento ayon sa mga empleyado. Last year po sir, madalas, every time na magbubukas yung store sir, meron siyang mga footprints. Kapag ka umaga, pasok pa lang po namin, 2003 pa raw nang unang may makitang bakas ng paa ng bata sa mga mall. Itinuro ng mga empleyado ang isa sa mga lugar kung saan nakita ang mga footprint. Nilinis na raw ito pero hindi pa rin tuluyang nawawala ang bakas. Dati po kasi pag nagmamapa ko, bigla-bigla na po may lumalabas. Ayun po, naniniwala po kami na meron talaga. Noong una natakot sila pero tila naging bahagi na lang daw ito ng kanilang buhay. Dati, natatakot sir kasi inabot kami dito ng 12 noon, yung pag-December. Pero ngayon parang normal na lang yung mga footprints. Meron namang mga nagsasabing baka bakas lang talaga ito ng paa ng batang namamasyal at hindi lang nalinisan. Nagkataon lang na meron ito sa magkakahiwalay na mall kaya naging kwento ng misteryo. Hindi, Ano pa man ang inyong Ako paniniwala? mismo magpapatunay. Hindi yan, kasi ako nag-i-inspection ng floor eh. Bago isara yung bago isara yung store. May clearing kasi na tinatawag. Ano ba yung purpose ng clearing? Titingnan nyo, baka may naiwan na bukas na, yung parang, yung duct, may bukas na duct. Lahat, titingnan yan. Baka may nakasaksak na mga appliances, baka mag-cause ng sunog. Yung pilot light, kailangan bukas yun. 'Di ba? Importante yung flooring na yan. Kasi late papasok yung janitor eh. Kailangan malinis yung store bago pa siya buksan. Kaya imposible talaga yan. Imposible talaga na na gawa ng bata. Pagbukas namin ng store, may footprint ng bata. Nakikita niyo yung sa paa ko? Ayan, oh. Ito yung paa ko. Ang liit niyan, men. Oh. Dila, baka may, pwede ko pang tawagan yung ko dati. Kasamahan ko sa store dati. Wala, 1 hour online. Tatawagan ko sana eh. 'Di ba? Kakilabot, no? The rest, shout out na lang tayo. Bago tayo gumawi doon sa mismong content. Kaya pagdating talaga dyan sa may mga paapaan na yan, talaga yan eh. Hindi ko Diyan ako natatameme hello! Pagka tinanong na sa atin. From receiving my WWE contract. Wait lang ha. Hindi Ito. Dito tayo, shout out tayo. Hello, Ma'am May Malagenya. Shout out natin. Ramrad Dangka, hello. Ma'am Imelda Basquines, Sir Momong, Sir Martsan, Frankie Dudel Dandy, hello. Ma'am Kim Pantuan, hello. Ma'am Jean and Andre Christ. Jean Andre Christ siguro to. Hello, Ma'am. Sir Jamir Anastasio, Jari Beninsig, hello. Si Sir Mark Lester to, hello. Sir Rafi Medina. Sir Lloyd, hello. Sotolary Mysterio Mask. Sige, one of these days. Christian Cabrera, hello po. Goatlink Cycle Channel, hello. Sir
GC719, Ma'am Emmy. Sabi nga, sino daw yung boy balud na yun? Yun yung pamangkin ni Donsky na lagi nagpapanggap na white lady. Hello, Ma'am Rowena, Zaira, Claude. Sino ba naaaliw sa ganyan? Diyos ko, napaka-boring naman. Hindi, alam mo na, di ba? Pagka fan na fan ka, ano mo na yon. Next video. Ito, pakpak ng wakwak daw. Ano ba yan? Hello? Yung pakpak ng wakwak. Sino-sino yung mga nanood doon sa pakpak ng wakwak? Hello, kailangan ma-shoutout natin. Hello, Ma'am Hope Pasinabaw. Ramrod Dangka, hello. Jumong, hello. Jan Larry Makatabay. Hello. Jan Larry Makatabay, tama po ba? Hello. Krauskal, hello. Cholo Rocales, hello. Sir Wilbert Mirales, hello. J-Boy Cullion Vlog, hello. Gusto ko sana mag-ghost hunting, kaya lang matatakotin ako. Parehas naman tayo eh. Kahit na wala pa naman patunay na may multo at aswang, mas magandang pa mag-debunk. Pocoitus, hello. Surge TV. RJ Maginang, hello. Sir Briel Jovan Gamiao. Ma'am Clary Genus. So, babae pala si Ma'am Clary Genus. Hello. Ma'am Yen, Ma'am Emmy, Sir GC719, Sir Glenn Kabangbang, Sir Mark Lester, Sir Rapi Medina, Batang Yagit, hello. Highway Dust. Okay na. So, proceed tayo mamayang alas 10, main topic. Maraming salamat sa inyo lahat. Bye-bye.